Pinakabagong pinag-uusapan ngayon sa social media, laman din po ito ng balita. Okay. Ito po ay kuno ang posibleng pagbabalik ng Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Marcos administration considering the possibility of rejoining ICC. Yun dapat i-consider. Pero yun nga, kung natatandaan niyo po, ura-urada lang talaga na kumalas ang Pilipinas sa ICC. At alam natin kung kailan yan at sino ang pasimuno dyan. Siyempre si Digong. Sa takot ba naman netong berdugo na ito na aminadong mamamatay tao, sa takot sa ICC, ayan, tumiwalag. At ang iniisip niya, maluloko uli niya ang mga kababayan natin na kuno ay wala nang jurisdiction dito ang ICC. Ang pagkakamali niya, yung war on drugs, yung mga nagsampa o yung mga isinampang kaso sa kanya, yun po ay isinampa natural noong tayo ay miyembro pa ng ICC. Kaya meron pa rin pong jurisdiction dito o sa kasong yun, okay, ang ICC. Kaya good luck. Ano daw? Posible daw na bumalik ulit. Mag-rejoin sa ICC ang Pilipinas. Alright, tignan natin. President Ferdinand Marcos Jr. is studying the possibility of rejoining the International Criminal Court for 4 years since the Philippines formally cut ties with the International Tribunal. Formally. Okay, formal naman pala. Pero yun nga, ora-orada. Yung tipong hindi pinag-isipan. Pero ngayon, kakaiba. Kakaiba ang pahayag at statement na itong DOJ Secretary. Kung naalala nyo naman po si Marcos Jr., sabi niya, we're done with ICC. Parang tinuldukan niya noong mga nakaraang buwan na wala nang pag-asa na ituloy ang investigasyon dito ng ICC. At ang ibig lang sabihin nun, posibleng wala rin pag-asa na tayo mag-rejoin. Pero ngayon, eto na. Okay, mukhang naiba ang ihip ng hangin. Pati po siyempre, etong DOJ Secretary ay meron na rin, or yung tipong may pahaging na rin na posibleng yung bumalik sa ICC ang Pilipinas. Our direction as a country is very important before we jumped into anything. Kaya itong topic na ito, it really requires serious study. Nakakaloka ka, DOJ, yung parang talaga lang, did the President or President Digong ever put in a serious study bago pa man tayo kumalas or bago tayo kumalas? Di ba hindi? Ura-urada din. Tapos ngayon, rejoining would take a lot of time, a lot of effort para pag-aralan at pag-isipan natin ay kakaiba rin. Para naman bago tayo, dati na tayong miyembro, siguro naman alam na natin kung ano yung mga advantages. More of that, wala namang disadvantage. Kung tayo ay kasapi ng ICC, we get more of the advantages as a country. Anyway, kaya itong topic daw na ito, ulitin ko, it requires serious study. Yan, lesson ito kay Digong. Pinag-aralan mo ba at pinag-isipang mabuti bago pa man tayo kumalas? Dahil talagang yung pagkalas na yun, sa tingin ko, kahihiyan ng ating bansa. Totoo yun. Kahihiyan. Kahihiyan po din po ng mga Rodrigo or Duterte at Marcos citizens. Hindi ang mga Filipino. Ganun ang nakikita natin. Hindi ito pwedeng padalos-dalos. You see? Rejoining daw is ganito. Hindi nga pwedeng padalos-dalos. Pero agad-agad na nag-cut ties etong si Duterte with ICC. Tapos ngayon sasabihin nyo, hindi daw padalos-dalos na mag-rejoin when in fact, alam na natin kung ano nga yung rason, kung ano yung mga advantages, bakit tayo mag-join. From the very start, alam na yan natin. Alam nyo na yan. Dahil dati naman tayong miyembro. Alright, o sige, magpa-member tayo bukas. O sige, atras tayo pagkatapos. So, ganyan-ganyan ang ginawa ni Digong. Pero meron ba kayong nasabi? Meron ba kayo, nag-oppose ba kayo ever? Nung time nga na gusto nang magkalas or kumalas ni Digong, di ba walang narinig sa inyo? Tapos ngayon mahihirapan na tayong pumasok ulit, kailangan pag-isipan ng mabuti, kakaiba rin. Alright. At eto pa, yung karugtong, sabi niya, ang ating pagkabansa ay magkakaroon ng bahid kung paganon-ganon lang tayo. So it really requires serious study, yung pagbalik daw natin sa ICC. Yon. Bahid kung ganon-ganon na lang. Okay, ay yung pagtiwalag natin sa ICC, naisip nyo rin ba na napakalaking negatibong imahe or negatibong impression ang iniwan
ng ginawang yan ni Duterte. Impression coming from the international community, negative impression. Tapos sasabihin nyo, magkakaroon ng bahid. Matagal na pong may bahid ang ating bansa dahil sa inyo. One, etong DOJ Secretary, dahil hindi man lang talaga pumalag, hindi man lang talaga nagbigay ng kanyang opinion, okay, yung mga panahon na yon, at syempre yung iba pang kaalyado nga natong si Duterte. So ano kayo ngayon? Sasabihin yun, magkakabahid agad tayo or malaking bahid, magkakaroon ng bahid ang ating bansa. Naku, hindi nyo alam, matagal nang may bahid ang ating bansa. Matagal nang naandyan ang grupo ng mga or ang mga Duterte at mga Marcos, kasama na rin ang mga kaalyado, na patuloy nagbibigay ng kahihiyan para sa ating bansa. Hindi lang po ngayon, hindi lang po etong pagkakataong ito, posibleng magkaroon talaga tayo ng bahid bilang bansa. Matagal na. Alright?